Inamin ng liderato ng Senado na isang oras bago ang hearing ng Senate Committee on Foreign Relations, nakatanggap sila ng liham mula sa palasyo upang ipaalala na maaaring i-invoke ang kanilang executive privilege upang panatilihing confidential at huwag maisapubliko ang detalye ng pagsisilbi ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte. Nilinaw naman ni Senate President Chis Escudero na legal naman ang pag-i-invoke ng executive privilege batay po sa ruling ng Supreme Court kasabay ng pagtanggi na hinaharang ng palasyo ang investigasyon ng Senado. Mayan Corvera sa balitang yan. Kinumpirma ni Senate President Francis Escudero na nag-abiso ang Malacanang na mag-invoke ng executive privilege. Yan ay para hindi na maisapubliko ang detalye ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Escudero, sumulat sa Executive Secretary Lucas Bersamin sa kanya at kay Senator Amy Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations na natanggap nila isang oras bago ang investigasyon sa umano'y hindi makataong pag-aresto sa dating Pangulo. Pero pinabulaanan ng senador ang impormasyon na ito'y para harangin umano ang investigasyon ng Senado. Hindi totoo yun. Ayoko na sana mag-komentary sa chismis pero sige na. Dahil absent si Mean. Hindi kami nagkausap kaugnay niyan. Sa katunayan, winelcome nga ng palasyo yung pagdinig, hindi ba? Bilang pagkakataon para may paliwanag nila yung kanilang posisyon at mailabas ang ilang mga paglilinaw, kabilang na ang mga sumusunod. Halimbawa, na walang kasong isinampa laban kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, na yung warrant of arrest ay pinakita at hindi totoong walang kopya ng warrant. Sa executive privilege, nais ng Malacanang na manatiling confidential ang laman ng pag-uusap ng Pangulo at mga miyembro ng kanyang gabinete ukol sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Ibahagi rin ng executive privilege ang napag-usapan sa closed-door meeting sa issue, arrangement sa pabiyahe ng dating Pangulo sa dahig at itinuturing na classified information ang mga dokumento, military at diplomatic secrets sa ground dahil ito ay maaaring makaapekto sa diplomatic relations at national security. Sabi ni Escudero, batay sa isang ruling ng Korte Suprema, legal ang pag-i-invoke ng ehekutibo ng executive privilege. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na maaari itong gamiting sangkalan para hindi sumipot ang mga ipinatawag na opisyal ng gobyerno sa mga investigasyon. At ang resulta nga, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. Sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo, ang magkapatid na sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Interior Secretary John Vic Remulla ang nag-invoke ng executive privilege nang tanungin ni Senator Marcos ukol sa pakikipag-usap sa kanila ng Pangulo sa pag-aresto kay Duterte. Pero sa kabila niyan, sinabi ni Escudero na may mga isyong nalinawan tulad ng kopya ng warrant of arrest mula sa ICC na ipinakita sa dating Pangulo taliwas sa mga naunang report na warrantless arrest. Naipaliwanag din anya ng kalihim ng Department of Justice na ang pagsisilbi ng warrant of arrest ay pagtulong sa International Criminal Police Organization o Interpol at maaari pa ring isilbi ang warrant of arrest kahit hindi ICC member ang Pilipinas dahil may jurisdiction pa rin umano sa mga individual na ipinaaresto. They simply cited the Supreme Court decision that held executive privilege to be validly invoked by the executive branch. But again, the position I took was not as a reason for them not to attend, and they all attended, and I thank them for attending, but to be invoked whenever a question is asked that would tend to divulge any conversations with the President himself. And that was exactly what happened in the hearing. Sa isang statement, kinumpirma rin ni Marcos na natanggap niya ang kopya ng sulat kaya hindi nakipagtalo sa mga miyembro ng gabinete nang i-invoke ang executive privilege sa investigasyon. Mayan Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.